May mga gabi na napapaupo na lang ako dito sa aking lumang silya sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ko ang mga bituin at naaalala ko ang lahat ng ibinigay ko, ang lahat ng isinakripisyo ko. Dahil sa pagmamahal, gagawin ng isang ina ang lahat. Tama po ba? Ako si Elena, 64 na taong gulang, isang byuda, at ang bahay na ito, ang bahay na tinitirhan ko ngayon, ito ang bunga ng lahat ng pinagpaguran namin ng yumaong kong asawa. Bawat pader, bawat baldosa, bawat halaman sa hardin, may kwento. Kwento ng aming pagmamahalan, ng aming mga pangarap. Nang pumanaw ang aking asawa 7 taon na, ang nakalipas, gumuho ang mundo ko. Ang tanging liwanag na natira sa akin ay ang nag-iisa kong anak, ang aking si Roberto. Inay, dito na lang po kami titira ni Andrea, ang asawa ko, sabi niya sa akin. Para hindi po kayo nag-iisa, para may kasama kayo. Naiyak ako sa tuwa nang marinig ko iyon. Ang buong akala ko, yun na ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang akala ko, magiging payapa ang pagtanda ko sa piling ng aking anak at manugang. Sa wakas, may mag-aalaga na sa akin. At sa simula, ganun nga, parang isang panaginip. Si Roberto, masipag. Kahit anong sira sa bahay, inaayos niya. Si Andrea naman, napakabait. Ipinagluluto niya ako ng paborito kong sinigang. Sabay-sabay kaming kumakain sa hapag. Puno ng tawanan ang aming tahanan. Ibinigay ko ang lahat sa kanila. Ang tiwala ko, ang puso ko, ang tahanan ko. Dahil para sa akin, ang pamilya ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Ang akala ko, habang buhay na magiging ganito. Ngunit, may mga bagay pala na nagbabago at ang pagbabago, dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Tahimik, pero mapanira. Sakripisyo. Naaalala ko pa, noong bata pa si Roberto, may isang maliit na lupain akong pamana mula sa aking mga magulang. Isang lupain na puno ng alaala. Ngunit kinailangan niyang mag-aral sa Maynila. Kinailangan niya ng pera para sa kanyang kinabukasan. Walang pag-aalinlangan. Ibinenta ko ang lupang iyon. Ang huling piraso ng alaala ng aking pagkabata, isinakripisyo ko para sa pangarap niya. Hindi ko iyon kailanman isinumbat, dahil ang pagmamahal ng isang ina ay walang hinihintay na kapalit. Pero paano? Paano kung ang mismong anak na pinag-alayan mo ng lahat ay siya palang magiging dahilan ng iyong pagdurusa? Taksil. 4 na buwan na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat. Nagsimula sa mga bulungan. Papasok ako sa kusina, bigla silang tatahimik. Magtitinginan si Roberto at si Andrea na parang may itinatagong malaking lihim. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ko. Wala po, inay. Sasagutin ako ni Andrea ng isang ngiti. Pero ang ngiti niya, hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Isang pilit na ngiti. Malamig. Napansin ko rin, ang kwarto namin ng yumaong kong asawa, ang aming silid tulugan, na ginawa ko na lang bodega para sa mga lumang gamit, ay palagi nang nakakandado. Laging nakalock. Dati, bukas lang yon. Ngayon, may kandado na. Isang araw, tinanong ko si Andrea. Bakit nakalock ang lumang kwarto natin? Sumagot siya agad. Masyadong mabilis. May problema po kasi sa anay, inay. Ayaw po naming masira ang mga gamit ninyo sa loob. Anay? Kailan pa nagkaroon ng anay doon? At bakit hindi ko alam? Pakiramdam ko, para akong isang estranghero sa sarili kong pamamahay. May mga lugar sa sarili kong bahay na hindi ko na pwedeng pasukin. May mga usapan na hindi ko pwedeng marinig. Tinawag nila akong inay. Pero ang pakiramdam ko, isa na lang akong pabigat. Isang matandang kailangan na lang hintayin na mawala. Ang pinakamasakit ay ang gabi kung kailan nasaksihan ng 2 kong mata ang simula ng kanilang pagtataksil. Halos hating gabi na noon, hindi ako makatulog. May narinig akong mahinang kaluskos sa labas. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana ng aking silid. At doon, sa dilim, nakita ko si Andrea. Binubuksan niya ang aming tarangkahan. May kasama siyang isang babae. Isang babaeng hindi ko kilala. May dalang isang malaking maleta. Nag-usap sila ng pabulong.
Pagkatapos ay may iniabot ang babae kay Andrea. Pera. Kitang-kita ko. Isang makapal na pligo ng pera. Mabilis itong ibinulsa ng aking manugang. Pagkatapos, iginiya niya ang babae papasok ng bahay. At saan sila tumuloy? Diretso sa nakakandado naming kwarto. Narinig ko ang pagpihit ng susi, ang pagbukas ng pinto, ang dilaw na liwanag na sumilip mula sa loob, at ang muling paglock nito. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi sa lamig, kundi sa sakit, sa galit. Ang kwarto kung saan kami nangarap ng aking asawa. Ang kwarto kung saan siya huling huminga sa aking mga bisig. Ngayon ay pinapasukan ng isang estranghero. Ipinagpalit nila sa ilang pirasong papel na may halaga. Wala silang utang na loob. Kinabukasan, sa almusal, umarte akong parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, wasak na wasak ako. Tinanong ko sila kung mahimbing ba ang tulog nila. Opo, inay, sobrang himbing, sagot ni Roberto habang hindi man lang tumitingin sa akin. Mga sinungaling. Pero hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ako magmamakaawa. Ang isang ina na isinakripisyo ang lahat para sa kanyang anak ay hindi basta-basta susuko. Lihim. Tahimik lang ako. Tahimik lang akong nagmamasid. Sinubukan kong buksan ang kwarto gamit ang sarili kong susi. Pero hindi na ito gumagana. Pinalitan na pala nila ang seradura. Pinalitan nila ang lock ng isang pinto sa sarili kong pamamahay nang walang paalam. Doon ako nakapagdesisyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan, ngunit kailangan kong gawin ito ng patago. Pero hindi nila alam na habang abala sila sa kanilang mga lihim, ako rin ay may sarili ng lihim na plano. Isang plano na magbubunyag sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Isang plano na magpapakita sa kanila na ang matandang ina na minaliit nila ay hindi pa tapos lumaban. Ang alas ko ay ang katotohanan. At hahanapin ko iyon, kahit ano pa ang mangyari, karma. Ang hindi nila alam ay ang bawat bulong, ang bawat pilit ng ngiti, ang bawat paglock ng pinto, ay isang pako na ibinabaon nila sa sarili nilang kabaong. Nagsimula sila ng isang laro na hindi nila alam kung paano tatapusin. At sa kwentong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang inang puno ng pagmamahal ay natutong lumaban para sa kanyang karapatan. Ipapakita ko sa inyo kung paano sila, sa huli, ay luluhod sa aking harapan. Dahil darating at darating ang araw ng paniningil. At sa araw na iyon, huli na ang lahat para sa kanila. Ang karma ay hindi natutulog. Kung naranasan nyo na pong maramdamang dayuhan sa sarili nyong tahanan, o kung may kilala kayong dumaan sa ganitong pagsubok, paki-like at share po ng video na ito. At kwentuhan niyo po ako sa comments. I-comment niyo po sa ibaba saan po kayo nanonood. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Magdamayan po tayo dahil sa bawat pagsubok, hindi po tayo nag-iisa. Panoorin niyo po ang buong kwento at alamin kung ano ang nangyari. Ang pagkatuklas na pinalitan nila ang seradura ng sarili kong kwarto, iyon ang huling patak ng lason sa isang baso na matagal ng puno. Ang galit sa loob ko ay parang isang bulkang malapit ng sumabog. Gusto kong sugurin sila. Gusto kong isigaw sa kanilang mga mukha ang kanilang kataksilan. Gusto kong itanong, ano ang karapatan ninyo sa sarili kong pamamahay? Pero, pinigilan ko ang aking sarili. Ano ang mapapala ko sa sigaw? Itatanggi lang nila ang lahat. Sasabihin nilang nag-aalala lang sila sa akin. Sasabihin nilang nagiging makakalimutin na ako. Baka iyon pa ang gamitin nilang dahilan para sabihin nawawala na ako sa aking sarili. Hindi. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Ang karunungan ng edad ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang pinakamalakas na kalaban ay hindi tinatalo ng lakas. Tinatalo ito ng talino. Kaya't sa gabing iyon, habang sila ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng bubong na ipinundar namin ng aking asawa, ako naman ay gising na gising. Nag-iisip, nagbabalangkas ng isang plano. Kung may itinatago sila sa dilim, kailangan kong magdala ng sarili kong liwanag. At para magawa iyon, kailangan kong mawala sa kanilang paningin. Doon nabuo ang ideya. Isang ideya na simple, pero mapanganib. Magpapanggap akong maglalakbay,
Magkukunwari akong pupunta sa aking kapatid sa Cebu? Iiwan ko sila sa bahay na ito, sa kanilang kaharian ng kasinungalingan, at titingnan ko mula sa malayo kung paano sila magsasayaw kapag akala nila ay wala na ang pusa. Ngunit hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng mga mata. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan. At iisang tao lang ang pumasok sa aking isipan. Si Mang Tomas, ang aking kapitbahay, ang aking kaibigan. Mahigit 40 taon na kaming magkapitbahay. Sabay kaming tumanda sa kalye na ito. Nakita niya ang paglaki ni Roberto. Nakita niya ang aking pagluluksa nang mamatay ang aking asawa. Siya, na isang biyudo rin, ay nakakaintindi sa aking kalungkutan. Alam kong hindi niya ako huhusgahan. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Roberto at namamalengke si Andrea, dahan-dahan akong lumabas ng bahay at kumatok sa pinto ni Mang Tomas. Pinatuloy niya ako sa kanyang simpleng kusina. Amoy kape at pandesal. Amoy ng isang tahimik na umaga. Inalok niya ako ng mainit na kape at habang nanginginig ang aking mga kamay, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga bulungan, ang mga pilit na ngiti, ang nakalok na pinto, ang estrangherong babae sa kalaliman ng gabi. Habang nagsasalita ako, hindi siya nagsalita. Nakikinig lang siya at sa bawat salita ko, nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pag-aalala, patungo sa isang malungkot na pag-intindi. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Elena, sabi niya sa mahinang boses, matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo, pero nag-aalangan ako. Ayokong magdulot ng gulo, ayokong dagdagan ang iyong mga alalahanin. Humigpit ang kapit ko sa aking tasa. Ano po iyon, Mang Tomas? Pakiusap, sabihin ninyo sa akin. At ikinuwento niya. Ikinuwento niya ang mga gabing nakikita niya ang mga sasakyang humihinto sa tapat ng aking bahay, mga taksi, mga pribadong sasakyan. Iba't ibang tao ang bumababa. Mga bata, mga matanda, mga dayuhan. Palaging may dalang maleta. At palagi, si Andrea ang sumasalubong sa kanila sa pinto. Noong una, akala ko mga kaibigan lang, pagpapatuloy niya. Pero napansin ko, iba-iba ang mga mukha bawat gabi. At, Elena, may isang gabi, malinaw na nakita ko mula sa aking bintana, si Andrea. May tinanggap na isang makapal na pligo ng pera mula sa isang lalaki bago niya ito papasukin. Parang isang kutsilyo ang tumusok sa aking puso, pero kasabay noon ay isang pakiramdam ng ginhawa. Hindi ako nababaliw. Hindi ito guni-guni ng isang matanda. Totoo ang lahat. Ang aking mga hinala ay may basehan. Tumingin ako kay Mang Tomas at sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Umiyak ako hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas may isang taong naniwala sa akin. Doon ko sinabi sa kanya ang aking plano, ang pagpapanggap na pag-alis, ang pangangailangan ko ng isang lugar kung saan ako makakapagmasid. Walang pag-aalinlangan, tumango si Mang Tomas. Dito ka sa akin, Elena, sabi niya. Mula sa bintana sa itaas, kitang-kita ang buong harapan ng bahay mo. Ang pinto, ang garahe, kahit ang sala ninyo. Dito, ligtas ka. Dito, magiging mga mata at tenga mo ako. Sa tulong niya, naging buo ang loob ko. Kinagabihan, sinimulan ko na ang aking pag-arte. Sa hapunan, habang abala sila sa pagkain, sinabi ko sa kaswal na paraan, nga pala, tumawag ang tita ninyo sa Cebu. Namimiss na daw ako. Naisip ko, siguro ay bibisitahin ko siya sa isang linggo. Bukas na bukas, aalis ako. Nakita ko ang dagliyang kislap sa kanilang mga mata. Isang kislap ng tuwa, ng ginhawa. Sinubukan nilang itago ito sa likod ng mga pekeng ngiti. Naku, inay, maganda po iyan, sabi ni Andrea. Ang kanyang boses ay mas matamis pa sa dati. Para makapag-relax naman po kayo. Huwag po kayong mag-alala dito sa bahay. Kami na po ang bahala sa lahat. Si Roberto naman ay tumangu-tangu lang, pero kitang-kita ko sa gilid ng kanyang mga mata ang pananabik. Ang pananabik na mawala na ako. Kinabukasan, itinuloy ko ang palabas. Nag-empake ako ng mga damit sa luma kong maleta.
Sumigaw pa ako habang kunwari kausap ko sa telepono ang aking kapatid. Nagpumilit si Roberto na ihatid ako sa terminal ng bus. Gusto niyang makasiguro. Gusto niyang makita mismo na sasakay ako at aalis. Sa terminal, niyakap niya ako. Isang malamig at apuradong yakap. "Ingat po kayo, inay. Tawag po kayo pagdating ninyo doon," sabi niya. Tinitigan ko siya sa mata. Hinanap ko ang anino ng aking anak, ang batang minahal at pinalaki ko. Pero wala akong nakita, kundi isang estranghero na nagmamadaling umalis. Nagkunwari akong pumasok sa loob ng bus. Hinintay kong makaalis ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ng 20 minuto, bumaba ako. Lumabas ako sa kabilang gate, pumara ng taxi at nagpahatid sa likod ng bahay ni Mang Tomas. Pagdating ko doon, inakyat niya ako sa kwarto sa itaas. At mula sa bintana, doon ko nakita ang sarili kong tahanan. Mukha itong payapa, tahimik. Pero alam ko, sa loob ng mga pader na yon, ay nagkukubli ang isang katotohanan na handa ng sumabog. At ako, mula sa anino, ay handa ng sindihan ng mitsa. Ang paghihintay ay nagsimula na. Naupo ako sa tabi ng bintana sa bahay ni Mang Tomas. Ang upuan ay matigas, ang hangin ay mabigat. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang sarili kong bahay sa tapat ay parang isang entablado at ako ang manonood na naghihintay magsimula ang isang trahedya. Ang tanghali ay dumaan nang walang nangyari. Lumabas si Andrea para mamalengke, bumalik, naglinis. Si Roberto ay umalis para sa kanyang trabaho. Normal. Masyadong normal. Pero alam ko, ang katahimikan ay isang maskara lamang. Ang tunay na palabas ay magsisimula sa paglubog ng araw. At hindi nga ako nagkamali. Bandang 6:00 ng gabi, habang ang langit ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Isang kulay pilak na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming gate. Hindi ito pamilyar sa akin. Isang batang mag-asawa ang bumaba, siguro ay nasa 30 anyos. May dala silang isang malaking maleta at 2 backpack. Bago pa man sila makapag-doorbell, bumukas na ang pinto. Si Andrea, nakangiti. Isang ngiting pangnegosyo, isang ngiting hindi para sa isang ina. Nag-usap sila ng saglit sa may pinto. Nakita ko ang lalaki na dumukot sa kanyang wallet. Nakita ko ang pera na iniabot niya kay Andrea. At nakita ko kung paano ito mabilis na binilang ng aking manugang bago ito ibulsa. Parang sanay na sanay. Parang ginagawa niya ito araw-araw. Pagkatapos, binuksan niya ng maluwag ang pinto at pinatuloy sila sa loob. Sa loob ng aking pamamahay. Parang may humila sa sahig mula sa aking mga paa. Nanlamig ang buong katawan ko. Kailangan kong kumapit sa gilid ng bintana para hindi ako matumba. "Nakita niyo po iyon, Mang Tomas?" Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Tumango si Mang Tomas, ang kanyang mukha ay seryoso. "Nakita ko, Elena. Malinaw na malinaw. Hindi na ito hinala. Ito na ang katotohanan. Ang hubad at masakit na katotohanan. Ang bahay na binuo namin ng aking asawa mula sa aming dugo at pawis. Ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking anak. Ang bawat sulok na may alaala ng aming pamilya ay ginawa nilang isang paupahan, isang hotel, isang negosyo na tumatakbo sa ilalim ng aking ilong. Ang galit na naramdaman ko ay parang kumukulong langis na dumaloy sa aking mga ugat. Gusto kong tumawid sa kalsada, kalampagin ang pinto at harapin sila. Pero pinigilan ako ni Mang Tomas. "Huwag, Elena. Maghintay tayo. Kung susugod ka ngayon, ito lang ang malalaman natin. Pero kung magmamasid pa tayo, baka malaman natin ang buong katotohanan." May punto siya. Kailangan kong magtimpi. Kailangan kong lunukin ang pait. Sa sumunod na oras, pinanood ko ang mga ilaw sa aking bahay na isa-isang bumubukas. Ang ilaw sa sala, sa kusina, at pagkatapos, ang ilaw na kinatatakutan ko. Ang ilaw mula sa aming lumang kwarto. Ang kwartong may anay. Ang kwartong nakalock. Ngayon, naiintindihan ko na. Walang anay. Ang mayroon ay mga bisita. Mga estrangherong natutulog sa espasyo kung saan kami nagmahalan ng aking asawa sa loob ng 35 taon. Mga hindi kilalang taong gumagamit ng kama kung saan siya namatay sa aking mga bisig.
Mga taong naglalakad sa sahig kung saan ko iniyakan ang kanyang pagkawala. Dumating si Roberto mula sa trabaho bandang 9:00. Pumasok siya sa bahay na parang isang normal na araw. Parang walang kaalam-alam. Pero alam ko, kasabwat siya. Makalipas ang 20 minuto, isa na namang mag-asawa ang dumating. Mas bata, parehong proseso. Ngiti, pera. Bukas pinto, pumasok sila. Nagbilang ako sa aking isip, 4 na estranghero. 4 na katao ang umuokupa sa aking tahanan ngayong gabi. Tinanong ko si Mang Tomas kung gaano na kaya ito katagal. Sa tingin ko, sabi niya, mga 3 o 4 na buwan na. Nagsimula ng paunti-unti, 1 tao sa 1 linggo, tapos 2. Ngayon, halos araw-araw na may galaw. 4 na buwan. 4 na buwan na nila akong niloloko. Nagsimula akong magkwenta sa aking isipan. Kung ang bawat pares ay nagbabayad ng, sabihin na nating, 2,500 piso, 2,500 piso, at may 2 pares sila ngayong gabi. Ibig sabihin, kumikita sila ng 5,000 piso. 5,000 piso sa isang gabi lang. Sa isang buwan, iyon ay 150,000 piso. Sa loob ng 4 na buwan, 600,000 piso. 600,000 piso. Halos mapanganga ako. Isang halaga na hindi ko kailanman hinawakan ng sabay-sabay sa buong buhay ko. Isang halaga na kinita nila gamit ang aking ari-arian, gamit ang aking kuryente, ang aking tubig. Habang ako ay binibigyan lang nila ng sapat para sa aking pagkain at gamot, ninanakawan nila ako. Hindi lang ng pera, ninanakawan nila ako ng dignidad. Magdamag akong hindi natulog. Nanatili akong nakaupo sa tabi ng bintana. Binabantayan ang aking bahay na parang isang kaaway. At nagbunga ang aking pagpupuyat. Kinaumagahan, bandang 6:00, bumukas ang pinto. Ang unang mag-asawa ay lumabas. Dala ang kanilang mga maleta. Isang taxi ang naghihintay. Mabilis silang umalis na parang mga multo na naglalaho sa pagsikat ng araw. Makalipas ang kalahating oras, ganun din ang ginawa ng pangalawang pares. Pagsapit ng 7:00, wala nang bakas ng mga bisita. Bumalik sa normal ang lahat. Lumabas si Andrea para itapon ng basura. Lumabas si Roberto para pumasok sa trabaho, bihis na bihis sa kanyang Amerikana, mukhang isang kagalang-galang na tao, isang responsabling anak. Pero alam ko na ang totoo, sa likod ng maskara na iyon, ay nagtatago ang isang lalaking kayang pagtaksilan ang sarili niyang ina para sa pera. Ang bahay ko, ang tahanan ko, ay naging isang pugad ng kasinungalingan. At ito pa lang ang simula. Pakiramdam ko, may mas malalim, mas madilim na sikreto pa silang itinatago at kailangan kong malaman kung ano iyon. Ang imahe ng lihim na pagpupulong sa bodega ay hindi maalis sa aking isipan. Ang mga anino, ang mga dokumento, ang pera. Hindi ako nakatulog buong magdamag. Ang aking isipan ay isang karera ng mga tanong at takot. Ano ang nasa mga papeles na iyon? Sino ang lalaking iyon? Ano ang kanilang pinaplano sa dilim, sa lugar kung saan dating gumagawa ng mga pangarap ang aking asawa? Kinaumagahan, alam ko na ang kailangan kong gawin. Kailangan kong makapasok sa bodega na iyon. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata ang ebidensya ng kanilang kataksilan. Mapanganib, alam ko. Paano kung mahuli ako ni Andrea? Pero mas mapanganib kung mananatili akong walang alam. Mas mapanganib kung hahayaan ko silang isagawa ang anumang masamang balak nila nang hindi ko nalalaman. Hiningi ko ang tulong ni Mang Tomas. Sinabi ko sa kanya ang aking plano. Noong una, ayaw niyang pumayag, masyado daw delikado. Pero nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Ang determinasyon ng isang inang handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang sarili at ang alaala ng kanyang pamilya. Pumayag siya sa kondisyon na sasamahan niya akong magbantay mula sa eskinita, Sabado ng umaga. Ang karamihan sa mga bisita ay natutulog pa. Si Roberto ay umalis para sa kung anumang lakad niya. Si Andrea naman ay abala sa paghahanda ng almusal sa kusina, sa harap ng bahay. Ito na ang aking pagkakataon. Mayroon akong sariling susi,
para sa maliit na pinto sa likod bahay, ang pinto na ginamit nila kagabi. Dahan-dahan kaming naglakad ni Mang Tomas sa tahimik na eskinita sa likod. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Bawat yabag, bawat kaluskos ay parang isang sigaw sa katahimikan. Nang marating namin ang pinto, nanginginig kong ipinasok ang susi. Isang mahinang click at bumukas ito. Pumasok ako sa sarili kong bakuran na parang isang magnanakaw. Nagtago ako sa likod ng mga halaman na ako mismo ang nagtanim. Dahan-dahang gumagapang palapit sa bodega. Ang bawat hakbang ay isang panganib. Sa wakas, narating ko ang pinto ng bodega. Ang padlock, pamilyar sa akin. Ito ang lumang padlock na ginagamit pa ng aking asawa. Salamat sa Diyos, ang susi para dito ay kasama pa rin sa aking mga lumang susi. Binuksan ko ang padlock, pumasok ako sa loob at isinara ang pinto sa likod ko. Sumalubong sa akin ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang sinag ng araw na tumatagos sa maruming bintana ay nagmistulang mga haligi ng liwanag sa madilim na silid. Mga kalawangin na kagamitan ang nakasabit sa dingding. Mga kahon na nakatambak sa sulok. Sa unang tingin, lahat ay mukhang normal. Ngunit pagkatapos, sa ibabaw ng lumang mesa ng aking asawa, may isang bagay na hindi dapat nandoon, isang metal na kahon, kulay abo, mukhang moderno, hindi tulad ng mga gamit namin. Lumapit ako. Hindi ito nakalock. Mayroon lang itong simpleng trangka sa gilid. Pinindot ko ito. Click. Bumukas ang kahon. At ang laman nito ay halos ikahinto ng aking paghinga. Sa ibabaw, mga tumpok ng pera, mga papel na pera ng Pilipinas, mga 1,000 piso, 500 piso, mabilis kong tinantiya. Sigurado, may hindi bababa sa 500,000 piso doon, siguro higit pa. Ang lahat ng perang kinita nila sa kanilang iligal na negosyo sa loob ng maraming buwan. Ang perang ipinagkait nila sa akin. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa ilalim ng pera, may mga dokumento. Nanginginig kong kinuha ang mga ito. Ang unang papel ay isang kontrata, isang rental agreement. Nakasulat doon ang address ng aking bahay, nakarehistro bilang isang ari-arian na pwedeng upahan ng mga turista. At ang pangalan ng may-ari, ang nakasulat na pangalan ng may-ari, ay Roberto Vega, ang anak ko. Paano? Paano nangyari iyon? Ako ang legal na may-ari. Ang pangalan ko ang nasa titulo ng lupa. Binasa ko pa. May maliit na sulat sa ibaba. Legal owner in process of transfer. Documentation pending judicial procedure. Proseso ng paglipat. Proseso sa korte. Parang gumagalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Hindi lang nila ginagamit ang bahay ko. Sinusubukan nilang legal na nakawin ito mula sa akin. Ang sumunod na dokumento ay ang kumumpirma sa aking pinakamatinding takot. Isang psychological evaluation form, isang opisyal na dokumentong medikal na may letterhead ng isang pribadong klinika. At doon, sa bahagi ng pangalan ng pasyente, nakasulat ang buo kong pangalan, Elena Cristina Vega de Reyes. Ang petsa ng pagsusuri ay naka-schedule para sa 2 linggo mula ngayon. At ang dahilan ng konsultasyon, ang mga salitang nakasulat doon ay parang mga punyal na sumaksak sa aking puso. Evaluation of mental competency and autonomy for decision-making. Family request due to concern about progressive cognitive decline. Pagsusuri sa kakayahang mag-isip. Hiling ng pamilya dahil sa pag-aalala sa unti-unting paghina ng pag-iisip. Unti-unting paghina ng pag-iisip. Ginagawa nila akong isang ulyanin na matanda, isang taong hindi na kayang alagaan ang sarili, isang taong kailangan protektahan mula sa sarili niyang mga desisyon. At lahat ng iyon ay isang kasinungalingan, nasa tamang pag-iisip ako. Maayos ang aking kalusugan para sa aking edad. Pero gagawa sila ng ibang kwento. Sa tulong ng doktor na ito, sa tulong ng pekeng pagsusuri na ito, mayroon pang mga dokumento. Isang quote mula sa isang pribadong nursing home. Golden Hope Residence, specialized care for older adults. Ang presyo, 150,000 piso bawat buwan. May dilaw na highlight pa sa bahagi na nagsasabing, private rooms with 24-hour security,
Special Program for Patients with Dementia and Cognitive Decline. Naghahanap na sila ng kulungan para sa akin. Isang mamahalin at legal na kulungan kung saan nila ako ikukulong habang sila ay nagpapakasaya sa aking bahay at sa aking pera. At ang huling dokumento, ang pinakanakakakilabot sa lahat. Isang Special Power of Attorney. Isang legal na dokumento na magbibigay kay Roberto ng kabuuang kontrol sa lahat ng aking ari-arian, mga account sa bangko at mga desisyong medikal. Nakahanda na ito. Nakaprint. Hinihintay na lang pirmahan, ang pirma ko na lang ang kulang. At sa tabi ng dokumento, may isang sulat kamay na tala, sulat kamay ni Andrea, malinaw na malinaw. Dr. Sandoval confirms he can administer a mild sedative during the appointment. Signature will be obtained during a state of induced confusion. Witnesses already coordinated. Additional cost, 250,000 pesos. Dr. Sandoval, kaya pala may briefcase ang lalaki, isang doktor, isang bayarang doktor. Bibigyan nila ako ng gamot pampakalma, droga. Lalasunin nila ang isip ko para lang makuha ang aking pirma. At may mga bayad na testigo pa. Lahat ay planado. Narinig ko ang mga boses sa labas. Si Andrea. May kausap, malapit, masyadong malapit. Nagpanik ako. Mabilis kong kinuha ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhanan ko ng litrato ang bawat dokumento. Bawat pahina, bawat sulat, bawat detalye. Ang ilan ay malabo pero nakuha ko ang ebidensya. Pagkatapos, ibinalik ko ang lahat sa kahon, eksakto kung paano ko ito natagpuan. Isinara ko ang kahon, isinara ko ang bodega, at tumakbo ako, nakayuko, pabalik sa pinto sa likod. Hinihintay ako ni Mang Tomas sa eskinita, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Akala ko nahuli ka na. Hindi ako makapagsalita. Ipinakita ko lang sa kanya ang aking telepono, ang mga litrato. Tiningnan niya ang screen, isa-isang pinindot ang mga larawan at habang ginagawa niya iyon, nakikita ko ang unti-unting pamumutla ng kanyang mukha. Diyos ko, Elena, bulong niya. Ito ay isang kumpletong planong kriminal. Hindi ka lang nila ninanakawan. Sistematiko ka nilang sinisira. Tumango ako. Ang mga luha na hindi ko na mapigilan ay dumaloy sa aking mga pisngi. Kailangan kong tawagan si Ellen. Ang aking abogadong kaibigan. Kailangan kong kumilos ngayon. Hindi na ako pwedeng maghintay. Ang laban ay nagsimula na. At ngayon, hawak ko na ang aking mga sandata. Pagbalik namin sa bahay ni Mang Tomas, ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Pero ang aking isipan ay nagsisimula ng luminaw. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ako ang biktima na nagtatago sa anino. Ngayon, ako na ang mga ngaso. At sila ang aking huhulihin. Nanginginig kong idinayal ang numero ni Ellen, ang aking matalik na kaibigan na isa ring abogado. Sabado ng umaga pero alam kong sasagutin niya. Sa ikatlong ring, narinig ko ang kanyang boses. Elena, anong nangyari? At ikinuwento ko ang lahat, ang laman ng metal na kahon, ang mga litrato sa aking telepono, ang mga dokumento, ang plano, ang droga, ang bayad na doktor, ang nursing home. Habang nagsasalita ako, walang imik si Ellen sa kabilang linya. Nakikinig lang siya. Isang katahimikan na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigla at galit. Nang matapos ako, nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, propesyonal, pero ramdam ko ang nag-aalab na galit sa likod nito. Elena, sabi niya, ito ay planadong kidnapping, document fraud, conspiracy to commit several serious crimes. Sa mga ebidensyang hawak mo, mapipigilan natin sila. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung ang appointment sa doktor ay sa loob ng 2 linggo, ibig sabihin ay bibilisan na nila ang lahat. Ano ang dapat kong gawin, Ellen? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Una, sabi niya, huwag ka munang babalik sa bahay na iyan. Manatili ka kung nasaan ka, kung saan ka ligtas. Ikalawa, bukas, linggo, kailangan mong pumunta sa opisina ko. Magsasama ako ng isang notaryo na mapagkakatiwalaan. Gagawa tayo ng mga legal na dokumento para protektahan agad ang iyong mga ari-arian. Ikatlo,
Sa Lunes, magsasampa tayo ng formal na reklamo gamit ang lahat ng ebidensyang ito. At ika-4, huminto siya. Ika-4, maglalatag tayo ng isang patibong. Patibong, isang patibong. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Oo, isang patibong. Iyon mismo ang kailangan ko. Akala nila wala kang alam, Elena, pagpapatuloy ni Ellen. Akala nila ikaw pa rin ang naglalakbay, ang mapagtiwala at inosenteng ina. Iyan ang iyong bentahe. Hawak mo ang mga ebidensya na hindi nila alam na hawak mo. Ngayon, gagamitin natin iyan ng may diskarte para masigurong haharapin nila ang buong bigat ng batas. Hindi lang natin sila pipigilan. Gusto nating pagbayaran nila ang bawat parte ng kanilang kriminal na plano. Kinabukasan, Linggo ng umaga, inihatid ako ni Mang Thomas sa opisina ni Ellen sa lungsod. Naghihintay siya sa akin kasama ang isang lalaki, ang notaryo na si Attorney Henry. Isang seryoso pero mabait na tao. Ginang Vega, ikinalulungkot ko po ang inyong pinagdadaanan, sabi niya habang kinakamayan ako. Pero gusto ko pong malaman ninyo na poprotektahan natin ng husto ang inyong mga ari-arian. Pagkatapos natin ngayon, hindi na magagalaw ng anak ninyo kahit isang sentimo ng inyong yaman. Sa sumunod na 3 oras, pumirma ako ng mga dokumento, maraming dokumento. Isa-isang ipinaliwanag sa akin ni Ellen ang bawat isa. Isang revocable power of attorney na kumakansela sa anumang kapangyarihan na maaaring nasa pangalan ni Roberto. Isang declaration of full mental competency na pinatunayan ng isang forensic psychologist na bibisita sa akin kinabukasan. Isang bagong huling habilin o last will and testament na nag-aalis kay Roberto bilang tagapagmana dahil sa kanyang mga mapanlinlang na gawain. At isang preventative protection order na isasampa nila sa korte sa Lunes. Bawat pirma ko sa mga papel na iyon ay parang isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Nararamdaman kong bumabalik ang aking lakas, ang aking kontrol. Hindi na ako ang nalilitong ina na nagmamasid mula sa bintana ng kapitbahay. Ngayon, ako na ang babaeng gumagawa ng tiyak na legal na aksyon laban sa mga taong sumubok na wasakin ako. At ang patibong? Tanong ko nang matapos kami. Ngumiti si Ellen. Hindi isang masayang ngiti. Isang ngiti ng isang strategist na naghahanda para sa huling tira sa isang laro ng chess. Ang patibong ay nangangailangan ng iyong pag-arte, Elena. Kailangan mong umuwi. Tumalo ng puso ko. Umuwi? Ngayon? Umiling si Ellen. Hindi ngayon. Bukas ng gabi. Babalik ka na parang walang nangyari, na parang galing ka talaga sa isang linggong paglalakbay. Darating kang pagod, masaya na nasa bahay na ulit, walang bahid ng anumang hinala sa iyong natuklasan. At sa mga susunod na araw, aarte kang normal. Habang ikaw ay umaarte, dagdag ni Attorney Henry, kami naman ay kikilos sa likod ng mga eksena. Kukontakin namin ang mga autoridad sa munisipyo. Isang housing inspector ang gagawa ng isang sorpresang pagbisita sa bahay mo. Kapag nakita nila ang ilegal na operasyon ng paupahan, maaari nilang ipasara agad ang negosyo at magpataw ng mabigat na multa. Pero may higit pa, pagpapatuloy ni Ellen. Inimbestigahan ko na si Dr. Sandoval, ang doktor na nabanggit sa mga tala. Mayroon siyang questionableng kasaysayan. 2 beses na siyang inimbestigahan ng medical board para sa mga hindi etikal na gawain. Sa iyong reklamo at sa mga litrato ng ebidensya, maaari tayong magsimula ng isang formal na investigasyon laban sa kanya. Kung matuklasan na handa siyang drogahin ang mga pasyente para makakuha ng mga peking pirma, mawawalan siya ng lisensya at haharap sa mga kasong kriminal. Ang buong plano ay nagsisimula ng mabuo sa aking isipan. Hindi lang ito tungkol sa paghuli kay Roberto at Andrea. Ito ay tungkol sa pagbuwag sa buong network na kanilang binuo. Ang bayarang doktor, ang mga pekeng testigo, ang ilegal na negosyo, lahat. Gaano katagal ang lahat ng ito? Tanong ko. Ang inspektor ay maaaring pumunta sa linggong ito, marahil sa Huwebes, sagot ni Ellen. Ang investigasyon sa doktor ay mas matagal, pero sa formal mong reklamo sa Lunes, magsisimula na agad ang proseso. At para naman kay Roberto at Andrea, huminto siya ng may dramatikong epekto. Ang huling komprontasyon ay mangyayari sa panahong hindi nila ito inaasahan.
Sa panahong akala nila, ang lahat ay umaayon sa kanilang plano. Ginugol ko ang natitirang araw ng linggo sa bahay ni Mang Tomas. Paulit-ulit na inaaral sa aking isipan kung paano ako aarte. Kailangan kong maging kapani-paniwala. Hindi ako pwedeng magpakita ng galit, hinala o takot. Kailangan kong maging ang mapagtiwalang ina na masayang umuwi mula sa pagbisita sa kanyang kapatid. Ang inosenteng biyenan na walang kaalam-alam sa nangyayari sa sarili niyang tahanan. Nakakatawa, sila ay umaarte sa harap ko sa loob ng maraming buwan. Ngayon, ako naman ang aarte sa harap nila at sisiguraduhin ko na ang aking pagganap ay magiging mas mahusay kaysa sa kanila. Lunes ng gabi. Dala ang aking lumang maleta at isang pusong kumakabog na parang tambol sa digmaan, naglakad ako papunta sa aking bahay. Hinatid ako ni Mang Tomas hanggang sa kanto, pero nilakad ko ang natitirang distansya para magmukhang galing ako sa taxi. Huminto ako sa tapat ng aming gate, huminga ako ng malalim. Ito na. Simula na ng aking pagganap. Itinaas ko ang aking kamay at nag-doorbell. Narinig ko ang mga nagmamadaling yapak sa loob. Bumukas ang pinto. Si Roberto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat. Inay, akala po namin bukas pa kayo babalik. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng pagmamahal at pagkasabik ng isang ina. Kahit na sa loob-loob ko, ang puso ko ay dinudurog. Nagpa siya akong umuwi ng mas maaga. Anak, na-miss ko na ang bahay natin. Lumabas si Andrea mula sa likod ni Roberto. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Masyadong perpekto. Welcome back po, Inay. Kamusta po ang biyahe? Pumasok ako sa aking bahay, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa teritoryo ng kaaway. Ang lahat ay mukhang normal, malinis, maayos. Walang bakas ng 11 bisita na umukupa sa mga espasyong ito, 2 gabi lang ang nakalipas. Magaling magtrabaho si Andrea sa pagbura ng ebidensya, pero ang mga alaala ay hindi nabubura. Napakaganda ng biyahe, pagsisinungaling ko ng may kahusayan na ikinagulat ko mismo. Inalagaan ako ng husto ng tita ninyo, pero alam mo na, wala pa ring tatalo sa sariling tahanan. Kinuha nila ang aking maleta at dinala sa aking kwarto. Ipinagtimpla nila ako ng tsaa. Umupo kami sa sala, tinatanong nila ako tungkol sa mga detalye ng aking peking biyahe. Sumagot ako gamit ang mga kwentong inihanda ko. Nagdagdag ako ng mga detalye tungkol sa mga restaurant na kunwari ipinuntahan namin, sa mga pasyalan na nilibot namin. Nakikinig sila, tumatango, ngumingiti, pero nakikita ko ang isang bagay sa likod ng kanilang mga mata. Ginhawa. Ginhawa dahil bumalik ako ng walang hinala. Ginhawa dahil ang kanilang sikreto ay nananatiling ligtas. Ang ganda ng bahay, komento ko, habang inililibot ang aking tingin. Inalagaan ninyo ng mabuti. Siyempre po, Inay, mabilis na sagot ni Andrea. Masyadong mabilis. Nilinis po namin ang lahat. Diniligan ng hardin. Lahat po ng bilin ninyo, sinunod namin. Huminga ako ng malalim. Amoy iba, parang may bagong panlinis kayong ginamit. Nakita ko ang isang microflash ng gulat sa mga mata ni Andrea. Opo. Nag-general cleaning po kami. Gusto po naming maging perpekto ang lahat sa pagbabalik ninyo. Sinungaling. Naglinis siya para burahin ang bakas ng 12 ng estranghero na dumhan sa aking tahanan. Nang gabing iyon, natulog ako sa sarili kong kama sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo. Pero hindi talaga ako natulog. Nanatili akong gising, nakikinig. Bandang 11:00, narinig ko ang mga pabulong na boses mula sa kwarto ni Roberto at Andrea. Nag-uusap sila. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad ng walang sapin sa paa papunta sa kanilang pinto. Bahagya itong nakaawang. Idinikit ko ang aking tainga sa siwang. Sa tingin mo ba may hinala siya? Tanong ni Roberto, ang kanyang boses ay tensyonado. Wala, sagot ni Andrea ng may kumpiyansa. Wala siyang hinala. Ganun pa rin siya, madaling maniwala, mapagtiwala, tuloy ang plano. At si Dr. Sandoval? Tanong ni Roberto. Nakausap ko na. Nakaset na ang lahat, kumpirma ni Andrea. Sa Biyernes ang appointment. Ilalagay natin ang gamot pampakalma sa kanyang almusal.
Sasabihin nating dadalhin natin siya para sa isang regular na check-up. Sa oras na malaman niya kung ano ang pinirmahan niya, huli na ang lahat. Ang special power of attorney ay nakarehistro na at hawak na natin ang kumpletong kontrol. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Roberto sa isang boses na halos hindi ko na makilala bilang sa aking anak. At pagkatapos noon, sumagot si Andrea ng malamig. Pagkatapos noon, ipapasok na natin siya. May lugar na tayo. Tumatanggap ang Golden Hope Residence ng mga pasyenteng may cognitive decline. Bibisitahin natin siya minsan sa isang buwan para hindi maghinala ang mga tao. At habang nandoon siya, ang bahay na ito ay magiging ganap ng atin. Ganap ng atin. Ganap ng atin. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin na parang mga patalim. Bumalik ako sa aking kwarto nang walang ingay, habang ang mga tahimik na luha ay dumadaloy sa aking mukha. Pero hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng purong galit at bakal na determinasyon. Sila na mismo ang nagtakda ng kanilang kapalaran. Narinig ko mismo ang kanilang buong pag-amin. At kahit hindi ko ito na-i-record, alam ko na ngayon ang bawat detalye ng kanilang plano. Pati ang eksaktong petsa sa susunod na Biyernes. Mayroon akong wala pang isang linggo para isagawa ang perpektong ganting salakay. Ang sumunod na 2 araw ay isang pagsubok sa aking kakayahang umarte. Nagtimpla ako ng kape, naghanda ng almusal. Nakipagkwentuhan ako sa kanila tungkol sa mga walang kwentang bagay. Sila rin ay umaarte. Lahat kami ay mga aktor sa isang nakakatakot na dula kung saan bawat isa ay may hawak na magkakaibang script. Pero mayroon akong isang bentahe. Alam kong umaarte sila. Hindi nila alam na umaarte rin ako. Noong Miyerkules ng gabi, ipinakita pa sa akin ni Andrea ang isang brochure. Inay, nakita ko po itong health center na nag-aalok ng libreng check-up para sa mga senior. Gusto niyo po, dalhin ko kayo sa Biyernes? Libre? Isang malaking kasinungalingan. Magbabayad sila ng 250,000 piso para sa check-up na yon. Nagkunwari akong interesado. Check-up? Aba, maganda yan. Matagal na rin akong hindi nagpatingin sa doktor. Ngumiti si Andrea nang may ginhawa. Sige po, nakakuha na po ako ng appointment para sa 10:00 ng umaga sa Biyernes. Sasamahan ko po kayo. Tumango ako ng may tamis habang sa loob-loob ko kumukulo ang aking dugo. Siya na mismo ang nagsasara ng patibong sa kanyang sarili nang hindi niya alam na may mas malaki akong patibong na isinara na sa paligid niya. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay para sa tamang oras. At ang oras na iyon ay malapit na. Masyadong malapit. Huwebes ng hapon. Habang sina Roberto at Andrea ay abala sa paghahanda ng bahay para sa mga bisita sa gabing iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula kay Ellen. Inspector, kumpirmado para sa 9 p.m. Ang mga pulis ay naka-standby sa malapit. Manatili sa iyong kwarto pagdating niya. Kami na ang bahala sa lahat. Nagsimulang tumibok nang mas mabilis ang aking puso. Ngayong gabi, magsisimulang gumuho ang kanilang mundo. Gaya ng inaasahan, nagsimulang dumating ang mga bisita bandang 7:00. Isang batang mag-asawa na may malalaking backpack. Pagkatapos, 3 babae na mukhang magkakaibigan. Sumunod, isang nag-iisang negosyante na may dalang briefcase. Pagsapit ng 8:30, may 7 estranghero na muling umuokupa sa aking bahay. Si Andrea ay gumanap sa kanyang papel bilang isang dalubhasang hostess. Si Roberto ay tumulong sa mga bagahe. Nagpakita sila ng mga ngiting propesyonal habang hindi nila alam na bawat ngiti nila ay isang hakbang palapit sa kanilang kapahamakan. Nasa loob ako ng aking kwarto, nagkukunwaring nagbabasa, pero sa totoo lang, naghihintay ako. Nakatitig sa orasan. Bawat minuto ay parang isang oras. 8:40, 8:50, 5 minuto na lang. At pagkatapos, narinig ko ang tunog na aking hinihintay. Ang doorbell. Isang tunog na matatag at may awtoridad. Hindi ito ang doorbell ng isang inaasahang bisita. Ito ang doorbell ng isang taong may kapangyarihan.
Narinig ko ang mga nagmamadaling yapak, ang boses ni Roberto na nagtatanong kung sino ito mula sa loob. At pagkatapos, isang malakas na boses ng lalaki mula sa labas. Municipal Inspector, pakiusap, buksan ang pinto. Katahimikan, isang mabigat at siksik na katahimikan. Pagkatapos, ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Inspektor, may problema po ba? Tanong ni Roberto sa isang boses na pilit pinapakalma, ngunit nabigo. Nakatanggap kami ng isang anonymous complaint tungkol sa isang illegal na lodging operation sa address na ito. Kailangan kong inspeksyonin ang property. Sigurado pong may pagkakamali. Narinig ko ang boses ni Andrea, mas matinis kaysa sa normal. Ito po ay isang pribadong tirahan. Wala po kaming anumang negosyo dito. Kung ganoon, sagot ng inspektor sa isang profesional, ngunit hindi natitinag na tono. Hindi ninyo mamamasamain kung i-verify ko. Mayroon akong inspection order na pirmado ng hukom. Kung hindi ninyo ako papapasukin ng kusa, babalik ako kasama ang mga pulis at isang search warrant. Nagkaroon ulit ng katahimikan. Pagkatapos, bumigay si Roberto. Sige po, Inspector, tuloy po kayo. Sumilip ako mula sa maliit na siwang ng aking pinto. Nakikita ko ang bahagi ng sala. Ang inspektor ay isang lalaki na nasa 40 anyos, nakasuot ng opisyal na damit ng munisipyo, may hawak na clipboard. Sa likod niya ay isa pang mas batang lalaki, marahil ang kanyang assistant, na may dalang kamera. Nagsimula silang maglakad sa loob ng bahay. Nagtanong ang inspektor, ilang tao ang permanenteng nakatira dito? Sumagot si Roberto nang nanginginig ang boses. 3 po. Ang nanay ko, ang asawa ko, at ako. Tumingin ang inspektor sa paligid ng sala. Nandoon ang 7 bisita. Ang ilan ay nakaupo sa sofa, ang iba ay nakatayo, lahat ay may naguguluhang ekspresyon. At ang mga taong ito, sinubukang mag-improvise ni Andrea. Sila po ay mga kaibigang bumibisita. Naglakad ang inspektor papalapit sa isa sa mga bisita, isang lalaki na nasa 30 anyos. Kaibigan ka ba ng pamilya? Ang lalaki, dahil sa katapatan o marahil sa kaba, ay sumagot, hindi po, sir. Nag-reserve po ako ng kwarto online. Nagbayad po ako ng 3,500 piso kada gabi. Namutla ang mukha ni Roberto. Sinubukang sumingit ni Andrea. Nalilito lang po siya, Inspektor. Hindi ko po alam ang sinasabi niya. Pero ang inspektor ay naglalakad na papunta sa mga kwarto. Binuksan niya ang pinto ng dating kwarto namin ng aking asawa. Sa loob, naroon ang 3 babae. Bukas ang kanilang mga maleta, mga damit sa kama, mga gamit sa banyo. At ang mga ginang na ito, mga kaibigan din? Ang katahimikan ni Andrea ay sapat ng sagot. Kinuha ng inspektor ang isang panukat mula sa kanyang briefcase. Sinimulan niyang bilangin ang mga okupadong kwarto, kinukuhanan ng litrato ang bawat isa. Ang kanyang assistant ay idinodokumento ang lahat gamit ang kamera. Kwarto 1, okupado ng 2 hindi residente. Kwarto 2, okupado ng 3 hindi residente. Kwarto 3, okupado ng 1 hindi residente. Mga banyong ginagamit ng marami. Kusina na may mga gamit para sa higit sa 3 tao. Mga sobrang tuwalya na nakatambak sa pasilyo. Bawat pangungusap ay isa pang pako sa kabaong ng kanilang ilegal na negosyo. Sinubukan ni Roberto ang isang huling depensa. Inspektor, hindi po ito pagkakaunawaan. Minsan po, tumutulong kami sa mga kakilala na nangangailangan ng matutuluyan, pero hindi po ito negosyo. Pinutol siya ng inspektor. Naniningil ba kayo ng pera para sa tulong na iyon? Nag-atubili si Roberto. Minsan po, tumatanggap kami ng voluntaryong kontribusyon para sa mga gastusin. Umiling ang inspektor. Ang tawag diyan ay negosyo. At para magpatakbo ng isang lodging business, kailangan ninyo ng commercial license, tourist operating permit, fire safety certificate, sanitation certificate, at pagbabayad ng kaukulang buwis. Mayroon ba kayo ng alinman sa mga dokumentong iyon? Ang katahimikan ay ganap. Nagkatinginan sina Roberto at Andrea, talunan. Alam nilang wala sila. Nagpatuloy ang inspektor. Ayon sa municipal code, ang pagpapatakbo ng isang commercial lodging business nang walang permit ay isang seryosong paglabag. Ang multa ay 500,000 piso. Bukod pa rito, ipapaalam ko sa BIR ang tungkol sa hindi idineklara na kita.
At dahil ang property na ito ay nakarehistro sa pangalan ni... Tiningnan niya ang kanyang mga papel. Elena Cristina Vega de Reyes, na ayon sa mga record ay hindi nag-authorize ng anumang commercial activity, ito ay maaari ring maging fraudulent use of someone else's property. Naramdaman kong ito na ang sandali. Binuksan ko ang pinto ng aking kwarto at lumabas. Lahat ng mata ay napalingon sa akin. Ang mga bisitang naguguluhan, ang inspektor na may profesional na ekspresyon, at sina Roberto at Andrea na may mga mukha ng purong takot. Magandang gabi, sabi ko sa isang kalmadong boses. Ako si Elena Vega, ang may-ari ng property na ito. Tumango ang inspektor ng may paggalang. Ginang Vega, inauthorize niyo po ba ang operasyon ng isang lodging business sa inyong property? Kumuha ako ng isang sandali, tinititigan ng diretsyo ang mga mata ng aking anak at manugang. Hindi po, inspektor. Wala po akong inauthorize na anuman. Sa katunayan, ilang araw ko pa lang pong natuklasan ang sitwasyong ito. Humakbang si Andrea papalapit sa akin. Inay, maipapaliwanag ko po. Itinaas ko ang aking kamay, pinipigilan siya. Ayoko ng paliwanag, Andrea. Hindi ngayon. Humarap ako sa inspektor. Ano po ang mangyayari ngayon? Isinara niya ang kanyang clipboard. Ang mga kasalukuyang bisita ay kailangang lisanin agad ang property. Bibigyan namin sila ng 30 minuto para kunin ang kanilang mga gamit. Ang inyong anak at manugang ay makakatanggap ng opisyal na notifikasyon ng multa at kailangang humarap sa hukom sa susunod na linggo. Naabisuhan ko na rin ang mga pulis. May 2 opisyal sa labas kung sakaling kailanganin ng karagdagang tulong para sa pagpapaalis. Ang sumunod na 30 minuto ay magulo. Ang mga bisita ay nagmamadaling nagligpit. Ang ilan ay humihingi ng refund kay Andrea. Ang perang itinago niya sa kanyang pitaka ay napilitan siyang isauli sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng inspektor. Si Roberto ay nanatiling paralisado, hindi makapagsalita, pinapanood ang pagguho ng kanyang ilegal na negosyo sa loob lang ng ilang minuto. Nang makaalis ang huling bisita, iniabot sa akin ng inspektor ang isang kopya ng opisyal na ulat. Ginang Vega, inirerekomenda ko po na kumonsulta kayo sa isang abogado. May karapatan po kayong magsampa ng kaso para sa danyos. Mayroon na po akong abogado, inspektor. Salamat po sa inyong trabaho ngayong gabi. Nang makaalis ang inspektor at ang kanyang assistant, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa bahay. Nang isara ko ang pinto sa likod ng inspektor, ang tunog ng pagklik ng seradura ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na parang isang putok ng baril. Ang katahimikan na sumunod ay hindi payapa. Ito ay mabigat. Siksik sa mga hindi nasasabing salita, sa mga nabigong kasinungalingan at sa bigat ng isang napakalaking kataksilan. Naiwan kaming 3 sa sala, nakatayo na parang mga estatwa sa isang museo ng mga sirang pangarap. Ako, sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang kadiliman sa labas na sumasalamin sa kadilimang nasa loob. Si Roberto, nakaupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa mga tahimik na hikbi. Si Andrea naman, nakatayo malapit sa pinto, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang ekspresyon niya ay parang isang mabangis na hayop na nasukol sa isang kulungan. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses, na dati matamis at malambing, ngayon ay puno ng desperasyon at isang pahiwatig ng galit. Inay, simula niya. Alam ko pong mukha itong masama, pero may mga dahilan po kami. Ang mga gastusin sa bahay, malaki po. May mga utang kami. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ang pagod sa aking mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Mga dahilan? Mga utang? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. At iyan ba ay sapat na katwiran para gawing isang ilegal na negosyo ang aking tahanan nang walang pahintulot ko? Para dungisan ang bawat sulok ng bahay na ito ng mga alaala ng mga estranghero? Humakbang siya papalapit sa akin. Isang hakbang ng isang taong sinusubukang bawiin ang kontrol. Sasabihin naman po namin sa inyo, nag-iipon lang po kami muna para magkaroon ng kaunting pera bago ano? Putol ko sa kanya, ang aking boses ay tumaas na.
Bago ninyo ako drogahin at papirmahin sa isang pekeng special power of attorney? Bago ninyo ako ikulong sa isang nursing home para habang buhay na? Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Nakita ko ang pamumutla sa mukha ni Andrea. Nakita ko ang pagangat ng ulo ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang kanyang mga hikbi ay biglang natigil. Paano? Simula niyang sabihin, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Paano ko nalaman? Tinapos ko ang tanong para sa kanya. Ang aking boses ay matatag na ngayon, puno ng kapangyarihan ng katotohanan. Dahil hindi ako kailanman naglakbay, Roberto, nandito lang ako, sa kabilang kalye. Pinapanood ko ang bawat kilos ninyo. Inaaral ko ang bawat detalye ng inyong kasuklam-suklam at kalkuladong plano. Naglakad ako papunta sa gitna ng sala. Tinitingnan silang dalawa nang may bagsik na nagpaurong sa kanila. Ang bawat salita ko ay parang isang latigo na humahampas sa kanilang mga kasinungalingan. Alam ko ang tungkol sa ilegal na paupahan. Alam ko ang tungkol sa perang itinago ninyo sa bodega. Alam ko ang tungkol kay Dr. Sandoval. Alam ko ang tungkol sa appointment sa Biyernes kung saan plano ninyong bigyan ako ng pampakalma. Alam ko ang tungkol sa power of attorney na gusto ninyong papirmahan sa akin habang ako ay nalilito. At alam ko, ang tungkol sa Golden Hope Residence kung saan plano ninyong itapon ako na parang isang basahan. Umiling si Andrea ng mabilis. Ang kanyang buhok ay nagulo. Hindi po! Hindi iyan ang iniisip ninyo. Oo, kinausap namin ang doktor, pero para lang po iyon sa pag-iingat dahil nag-aalala kami sa kalusugan ninyo. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Sigaw ko at ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng aking sariling bahay. Ang boses ng isang inang napuno na. Nakita ko ang mga dokumento, Andrea. Nabasa ko ang mga tala na nakasulat sa iyong sariling kamay. Mild sedative during the appointment. Signature will be obtained during a state of induced confusion. Iyan mismo ang mga salita mo, hindi ba? Ang mukha ni Andrea ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang maskara ng perpektong manugang ay tuluyan ng nabasag. Nag-iwan ng isang mukha ng kasakiman at pagkatalo. Humarap ako sa aking anak, ang aking Roberto, ang laman ng aking laman. At ikaw, sabi ko, ang aking boses ay basag na ngayon sa sakit. Ikaw na pinalaki ko, na minahal ko, na binigyan ko ng lahat ng kaya naming ibigay ng iyong ama. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagawang talikuran ang lahat ng itinuro namin sa iyo? Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng isang talunang tao. Inay, kami? Desperado po kami sa pera. May utang po kami na 30,000 dolyar. Halos 3 milyong piso. Kukunin na po ng bangko ang dati naming apartment. Sabi ni Andrea, kung makakakuha lang kami ng mabilis na pera. At ang solusyon ninyo ay ang pagtaksilan ako, putol ko sa kanya. Ang solusyon ninyo ay ang nakawin ng aking bahay, ang aking kalayaan, ang aking dignidad? Hindi po pagnanakaw iyon. Biglang sumabog si Andrea, ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit ng isang taong wala nang itatago. Napakalaki ng bahay na ito, nag-iisa ka lang dito. Sinasamantala lang namin ang espasyo at tungkol sa power of attorney para protektahan ka iyon. Tumatanda ka na, kailangan mo ng isang taong gagawa ng desisyon para sa'yo. Ang kanyang mga salita ay isang sampal, isang huling insulto. 64 na taong gulang ako, sabi ko ng may nagyayalong boses. Hindi 80, hindi 90, 64. Ang isip ko ay perpektong malinaw. Ang kalusugan ko ay maayos. Hindi ko kailangan ng sinuman na gumawa ng desisyon para sa akin. Ang pinaplano ninyo ay hindi proteksyon. Iyon ay legal na kidnapping. Tumayo si Roberto, pasuray-suray. Inay, pakiusap. Aayusin po natin ito. Ibabalik po namin ang lahat ng pera. Aalis po kami sa bahay kung gusto ninyo. Pero pakiusap, huwag po kayong mag-report sa pulis. Kung pupunta kayo sa pulis, makukulong po kami. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang iyon na minsan ay tumingin sa akin ng may purong pagmamahal ng isang bata. At naramdaman kong nadurog muli ang aking puso.
At ano ang gusto mong gawin ko, Roberto? Nahayaan ko kayong drogahin ako. Nahayaan kong ikulong ninyo ako sa isang nursing home habang nagpapakasaya kayo sa aking ari-arian? Na magkunwari akong ulyanin para mapadali ang buhay ninyo? Hindi po aabot doon, bulong ni Roberto. Si Andrea lang po ang nag-i-explore ng options pero hinding-hindi ko. Narinig ko ang usapan ninyo kagabi. Sigaw ko muli, pinuputol ang kanyang mga kasinungalingan. Narinig ko kayong pinaplano ang lahat. Narinig kong sinabi ninyong bibisitahin ninyo ako minsan sa isang buwan para hindi maghinala ang mga tao. Narinig kong ginawa ninyo akong isang formalidad, isang sagabal na kailangang ayusin. Bumagsak si Roberto pabalik sa sofa, humahagulgol na parang isang bata. Si Andrea naman ay nanatiling tulala, ang kanyang maskara ng perpektong manugang ay tuluyan ng nawasak. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasakiman. Huminga ako ng malalim, sinusubukang panatilihin ang aking kahinahunan. Ang galit ay nagsisimula nang mapalitan ng isang malalim at nakakapanghinang pagod. Tapos na ang laban. Nanalo ako. Pero bakit pakiramdam ko ay talo rin ako? Bukas ay Biyernes, sabi ko. Ang aking boses ay walang emosyon. Plano ninyong dalhin ako kay Dr. Sandoval sa 10:00 ng umaga. Malinaw na, hindi na iyon mangyayari. Ang mangyayari ay ito. Tumingin ako sa kanilang dalawa, ang aking desisyon ay buo na parang isang bato. Mag-iimpake kayo ng inyong mga gamit at aalis kayo sa bahay ko. Mayroon kayo hanggang bukas ng tanghali. Ang salitang aalis ay nagpabalik sa katinuan ni Andrea. Paalisin kami? Saan kami pupunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at pagtutol. Dapat inisip ninyo iyan bago ninyo ako pagtaksilan, sagot ko. Mayroon kayong pamilya, mayroon kayong mga kaibigan. Bahala kayo. Inay, pakiusap. Pagmamakaawa ni Roberto mula sa sofa. Hindi po kami pwedeng umalis ng ganito. Wala po kaming pera para sa deposito sa renta. Wala po kaming kahit ano. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mayroon kayong 500,000 piso sa kahon sa bodega, paalala ko sa kanila. Ang perang kinita ninyo nang iligal gamit ang aking ari-arian. Pwede ninyong gamitin iyon para sa inyong deposito. Bagaman, malamang ay kakailanganin ninyong itabi iyon para bayaran ang multa sa munisipyo at ang mga bayarin sa abogado. Ang pagkatalo sa mukha ni Andrea ay biglang napalitan ng purong kamandag. Wala nang pagmamakaawa sa kanyang boses. Tanging galit na lang. Alam mo, sige, aalis kami sa mahal mong bahay. Pero huwag mong isipin na dito nagtatapos ang lahat. Kukuha kami ng abogado, lalabanan namin ang multa, at idedemanda ka namin para sa wrongful eviction. Natawa ako. Isang tawang walang saya. Sige, Andrea, kumuha ka ng abogado, pero binabalaan kita. Ang abogado ko ay napakagaling. At mayroon siyang mga litrato ng bawat pekeng dokumento. Bawat kriminal na plano, bawat detalye ng inyong ilegal na operasyon. Mayroon siyang mga litrato ng nakatagong pera, ng mga pekeng kontrata, ng mga tala tungkol sa pagdodroga sa akin. Sigurado ka bang gusto mong pumunta sa korte dala ang lahat ng iyan? Ang mukha ni Andrea ay gumuho. Sa wakas, naintindihan na niya. Lubusan siyang talo. Mas magaling akong maglaro. Habang sila ay nagpaplano na sirain ako ay 2 hakbang nang nauuna. At may isa pa kayong kailangang malaman. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay matatag. Ang abogado ko ay nakapagsampa na ng mga dokumento na nagpapawalang bisa sa anumang special power of attorney na maaaring umiral sa aking pangalan. Nag-file na rin siya ng isang deklarasyon ng aking buong kakayahang mag-isip na pinatunayan ng isang forensic psychologist at nag-file na rin siya ng isang bagong huling habilin, kung saan ikaw, Roberto, ay partikular na inalis bilang tagapagmana dahil sa iyong mga mapanlinlang na gawain. Mabilis na itinaas ni Roberto ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay isang halo ng gulat at sakit. Inalisan ninyo ako ng mana? Ano ang inaasahan mo? Sagot ko sa isang pagod na boses. Nabibigyan kita ng gantimpala para sa pagtatangkang sirain ako? Ang pagmamana ay isang pribilehiyo, Roberto, hindi isang karapatan. At ang pribilehiyong iyon
ay winasak mo. Ang natitirang bahagi ng gabi ay dumaan sa isang tensyonado at nakabibinging katahimikan. Ikinulong ni na Roberto at Andrea ang kanilang sarili sa kanilang kwarto. Ako naman ay naupo sa sala, pagod na pagod, ngunit may pakiramdam ng kapayapaan. Bandang hating gabi, narinig ko ang mga tunog ng mga maletang kinakaladkad. Nag-iimpake na sila. Ang katotohanan, sa wakas, ay tumagos na sa kanilang makakapal na bungo. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, gumising ako ng maaga. Nagtimpla ako ng kape para sa aking sarili lamang. Naupo ako sa tabi ng bintana, pinapanood ang pagsikat ng araw sa hardin na itinanim namin ng aking asawa. Pagsapit ng 9:00, bumaba sina Roberto at Andrea dala ang 4 na malalaking maleta. Hindi sila tumingin sa akin. Tahimik nilang isinakay ang lahat sa kanilang sasakyan. Bumalik si Roberto sa huling pagkakataon. Inilapag niya ang mga susi ng bahay sa mesa sa may pasukan. Sa isang sandali, inakala kong may sasabihin siya. Marahil isang paghingi ng tawad. Marahil isang huling pagmamakaawa. Pero tiningnan niya lang ako ng may mga matang walang laman, mga matang pagod sa pag-iyak at puno ng pagsisisi. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Narinig ko ang pag-andar ng makina ng kanilang sasakyan. Narinig ko ang mga gulong sa semento habang papalayo sila. At pagkatapos, katahimikan. Ang aking bahay ay walang laman. Ako ay nag-iisa. Nanatili akong nakaupo sa sala nang matagal pagkatapos nilang umalis. Ang bahay ay parang ibang lugar. Mas malaki, mas tahimik, ngunit mas naramdaman kong akin ito kaysa dati. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat kwarto, binabawi ang bawat espasyo na dinungisan ng mga estranghero. Binuksan ko ang lahat ng bintana para pumasok ang sariwang hangin. Ang laban ay tapos na. Ngayon, ang mahirap na bahagi ay magsisimula, ang paghilom. Pagkaalis nila, ang katahimikan sa bahay ay nakabibingi. Noong una, iyon ang hinangad ko. Ang katahimikan, ang kapayapaan. Pero ang katahimikang naiwan ay hindi payapa. Ito ay malamig, malungkot, puno ng mga multo ng mga alaala, parehong mabuti at masama. Bawat sulok ay may kwento. Ang sala, kung saan ko tinuruang maglakad si Roberto. Ang kusina, kung saan dati ay masaya kaming nagsasalo-salo. At ang bawat espasyo ay nabahiran na ngayon ng kanilang kataksilan. Ang unang linggo ay ang pinakamahirap. Pakiramdam ko, ang bahay ay masyadong malaki para sa isang nag-iisang tulad ko. Ang kalungkutan ay isang makapal na kumot na bumabalot sa akin sa gabi. Oo, nanalo ako sa laban. Pero ang presyo ng tagumpay ay ang pagkawala ng aking pamilya. Bandang tanghali, sa araw na umalis sila, kumatok si Mang Tomas sa aking pinto. May dala siyang isang mainit na mangkok ng aros kaldo na may sahog na maraming bawang at luya. Naisip ko lang, baka hindi mo gustong magluto ngayon, sabi niya nang may isang maunawaing ngiti. Pinatuloy ko siya at kumain kami ng tahimik sa aking kusina. Ang simpleng gesto na iyon, ang mainit na sabaw, ang presensya ng isang tunay na kaibigan, ay parang isang sinag ng araw sa gitna ng isang madilim na bagyo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari, ang komprontasyon, ang pag-alis nila. Nakinig lang siya, tumatango-tango. Nang matapos ako, ipinatong niya ang kanyang kulubot na kamay sa ibabaw ng aking kamay. Ginawa mo ang tama, Elena. Ang masakit, pero ang tamang bagay. Bakit po parang napakasama pa rin ng pakiramdam ko? Tanong ko. Ang aking boses ay basag, puno ng luhang hindi na dumadaloy. Dahil anak mo siya, sagot ni Mang Tomas nang may karunungan ng kanyang edad. Dahil ang pagmamahal ng isang ina ay hindi basta-basta nawawala na parang isang switch ng ilaw. Masakit. Dahil nagmahal ka. Kung hindi ka nagmahal, hindi ito sasakit. Tama siya. Sa gabing iyon, umiyak ako. Iniyakan ko ang anak na akala ko ay mayroon ako, na marahil ay hindi naman talaga umiral. Iniyakan ko ang pamilyang akala ko ay binuo ko. Iniyakan ko ang kataksilan, ang kasakiman na sumira sa sarili kong dugo. Pero umiyak din ako dahil sa ginhawa, dahil nakaligtas ako, dahil nanalo ako, dahil ako pa rin ang may-ari ng aking buhay, ng aking isip at ng aking tahanan. Sa sumunod na Lunes, tumawag si Ellen na may mga balita.
Elena, ang reklamo laban kay Dr. Sandoval ay tinanggap na. Ang medical board ay nagsimula na ng isang formal na investigasyon, sabi niya. Kinausap ko na rin ang piskal gamit ang lahat ng ebidensya ng conspiracy to commit fraud. Isinasaalang-alang nilang magsampa ng mga kasong kriminal laban kina Roberto at Andrea. Parang may bumara sa aking lalamunan. Mga kasong kriminal. Kulungan. Huminto si Ellen. Posible, Elena. Planadong panloloko. Pagtatangkang alisan ng kalayaan ang isang nakatatanda, pamemeke ng dokumento, seryoso ang mga kaso. Pero Elena, nasa iyo ang huling say. Kung ayaw mong ituloy ang kasong kriminal, pwede nating limitahan sa kasong sibil. Nag-isip ako ng matagal. Isang bahagi sa akin ang gustong pagbayaran nila ng buo ang ginawa nila. Gusto kong maranasan nila ang hirap sa likod ng rehas. Pero may isa pang bahagi. Ang bahagi na isa pa ring ina, ang hindi makayanan ang isiping makukulong ang aking anak. Ellen, sabi ko, ituloy mo ang lahat na may kinalaman kay Dr. Sandoval. Nararapat lang na mawalan ng lisensya ang taong iyon. Pero para kina Roberto at Andrea, bigyan mo ako ng panahon para mag-isip. Naintindihan ni Ellen. Mayroon kang 1 buwan bago magsara ang pagkakataon para magsampa ng kasong kriminal. Pag-isipan mong mabuti. 2 linggo pagkatapos noon, nakatanggap ako ng isang sulat. Galing kay Roberto. Ang sobre ay lukot na parang isinulat at binura ng maraming beses. Nanginginig kong binuksan ito. Ang sulat kamay ay sa aking anak, ngunit ang mga salita ay sa isang sirang tao. Inay, basa ko. Alam kong hindi ko deserve ang iyong kapatawaran. Alam kong ang ginawa ko ay hindi mapapatawad. Wala akong maibibigay na dahilan. Nabulag ako ng pera. Kinumbinsi ako ni Andrea na iyon lang ang solusyon sa aming mga problema. Pero naging mahina ako. Hinayaan kong mangyari. Naging parte ako nito. At ngayon, araw-araw kong pasan ang bigat ng katotohanang pinagtaksilan ko ang taong pinakamamahal sa akin sa mundong ito. Nagpatuloy ang sulat. Naghiwalay na po kami ni Andrea. Hindi ko na kayang makasama ang isang taong may kakayahang magplano ng ganoon kasamang bagay. Lumipat ako sa isang maliit na apartment, mag-isa. Nawalan ako ng trabaho nang kumalat ang iskandalo. Nagtatrabaho ako ngayon sa construction, unti-unting binabayaran ang mga utang. Hindi po ako sumusulat para humingi ng tawad. Hindi ko po iyon deserve. Gusto ko lang pong malaman ninyo na nagsisisi ako. Na kung maibabalik ko lang ang panahon, babaguhin ko ang lahat. Na ang alaala ng ginawa ko sa inyo ay bumabagabag sa akin gabi-gabi. Nagtapos ang sulat sa simpleng mga salita. Minahal kita, mahal kita, at pinagsisisihan kong nawala ka sa akin. Ang iyong anak na hindi na karapat-dapat tawaging ganoon, Roberto. Umiyak ako habang binabasa ang mga salitang iyon. Isang bahagi sa akin ang gustong punitin ang sulat at kalimutan na. Pero may isa pang bahagi, ang pusong ina na sinabi ni Mang Tomas, ang nakaramdam sa sakit ng aking anak. Hindi nito binibigyang katwiran ang kanyang mga ginawa. Hinding-hindi. Pero iyon ay tunay na sakit. Tunay na pagsisisi. O, gusto kong maniwala na ganoon nga. Inilagay ko ang sulat sa isang drawer. Hindi pa ako handang sumagot. Marahil ay hindi kailanman. Pero hindi ko rin ito kayang itapon. 1 buwan ang lumipas at kailangan ko nang gumawa ng desisyon. Umupo ako kasama si Ellen sa kanyang opisina. Kung itutuloy ko ang kaso, ano ang mangyayari? Tanong ko. Naging tapat siya sa akin. Malamang 2 hanggang 5 taon sa kulungan para sa kanilang dalawa. Si Andrea, mas matagal siguro dahil siya ang utak ng plano. Si Roberto, baka mas mababa kung makikipagtulungan siya. Magkakaroon sila ng permanenteng criminal record. Mahihirapan ng makahanap ng trabaho sa hinaharap. Sa madaling salita, ang kanilang buhay ay mababahiran na magpakailanman. Huminga ako ng malalim. At kung hindi ko itutuloy, ang multa sa munisipyo ay nandoon pa rin. Kailangan nilang bayaran niyon, sabi ni Ellen. Si Dr. Sandoval ay mawawalan pa rin ng lisensya. At sa batas sibil, legal na silang pinagbabawalang lumapit sa iyo o sa iyong ari-arian. Ipinikit ko ang aking mga mata.
Inisip ko ang aking asawa, kung ano ang gugustuhin niya. Inisip ko ang batang si Roberto bago siya nilamon ng kasakiman. Inisip ko kung anong klase ng tao ang gusto kong maging sa pagtatapos ng aking buhay. Hindi ko itutuloy ang kasong kriminal, sabi ko sa wakas. Tumango si Ellen nang walang paghuhusga. Sigurado ka ba? Hindi, pag-amin ko. Pero ito ang desisyon na kaya kong panindigan. Sila ay habang buhay na mabubuhay sa alaala ng kanilang ginawa. Iyon ay sapat ng kulungan. Ngumiti si Ellen ng bahagya. Mas mapagbigay ka kaysa sa nararapat sa kanila, Elena. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang bahay ay tunay ng akin muli. Nag-hire ako ng isang professional cleaning company na inalis ang lahat ng bakas ng mga estranghero. Pininturahan ko ang mga pader ng mga bagong kulay. Ipinamigay ko ang mga muebles na ginamit nila at bumili ng mga bago. Ang dati naming kwarto ay ginawa kong isang art studio. Noon pa man ay gusto ko nang magpinta at ngayon mayroon na akong oras at kapayapaan para gawin ito. Si Mang Tomas ay nananatiling aking kapitbahay at matalik na kaibigan. Kumakain kami ng hapunan ng 2 beses sa isang linggo. Tinulungan niya akong magpakabit ng isang security system sa bahay, hindi dahil sa takot ako, kundi dahil mas pinapahalagahan ko na ngayon ang aking privacy. Si Ellen ay naging higit pa sa aking abogado. Siya ang aking pinagkakatiwalaan, ang aking legal na protektor, ang aking kaibigan. At si Roberto, wala na akong direktang balita mula sa kanya mula noong sulat na iyon. Ngunit sa pamamagitan ng mga kakilala, alam kong nagtatrabaho pa rin siya sa construction. Na unti-unti niyang binabayaran ang kanyang mga utang. Na mag-isa siyang namumuhay. Isang hapon, habang nagpipinta ako sa bago kong studio, dinalaw ako ni Mang Tomas. Tinitigan niya ang aking ginagawa, isang hardin na puno ng mga bulaklak. Ang ganda, komento niya. Salamat, sagot ko. Ito ang paraan ko ng paghilom. Bawat hagod ng brush ay isang piraso ng buhay ko na binabawi ko. Ngumiti siya. Alam mo ba, nakaligtas ka sa isang bagay na sisira sa maraming tao. Mas matibay ka kaysa sa inaakala mo, Elena. Nang gabing iyon, habang naghahanda akong matulog sa aking tahimik, ngunit ligtas na bahay, inisip ko ang lahat ng nangyari. Ang pekeng biyahe, ang pagbabantay sa gabi, ang bodega at ang mga lihim nito. Ang komprontasyon, ang tagumpay, ang sakit, ang kalungkutang kasunod nito. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng may 64 na taong gulang na may mas maraming kulubot kaysa dati, na may mga matang mas malungkot, pero mas marunong. Nakita ko ang isang survivor. Nakita ko ang isang taong pinagtaksilan ng pinakamamahal niya, ngunit nakatayo pa rin. Naintindihan ko ng gabing iyon na ang pag-ibig ay maaaring maging perpektong balatkayo para sa isang patibong. Ngunit natutunan ko rin na ang pagmamahal sa sarili ang pinakamatibay na panangga laban sa anumang kataksilan. Pinatay ko ang ilaw at humiga sa aking kama, sa aking bahay, sa ilalim ng aking bubong. Mag-isa? Oo. Nasaktan, syempre. Pero malaya, may-ari ng aking kapalaran. At iyon, pagkatapos ng lahat ng aking pinagdaanan, ay sapat na, higit pa sa sapat.